Araw po ng Webes muli, mga kaibigan, mga kapanalig, mga kakuya prof natin, mga kapwa ko katikista sa buong mundo, lalong-lalo na po dito sa Diocese ng Novaliches. Is another Thursday na tayo po ay magkakasama sa isang kwentuhang Kristiyano at kwentuhang Katoliko. Dito po sa The Catechist Lens, handog sa inyo ng Kuya Prof! Kuya Prof! Kuya Prof! Hello! Isang magandang Webes uli para sa ating lahat. Ang unang Webes para sa 3 araw ng ating disposition days para sa Kwaresma. At kahapon nga ay sinimulan na po ng buong Sambahang Katolika. Ito nga napakahalagang gawain ng pagpapahid ng abo. At yan po ang ating pagtatalakayin sa araw na ito. At particular na sa 3 pillars ng panahon ng Kwaresma na maaaring at pagsusubikapang gawin ng lahat ng mga Kristiyanong Katoliko. Ating po pag-uusapan niya sa aking pagbabalik after po ng short break dito po sa The Catechist Lens. Okay, so welcome back sa ating programang The Catechist Lens, handog sa inyo ng Kuya Prof TV. Kung kayo po ay ngayon lamang nakapanood dito ng ating programa tuwing araw ng Webes, ay maaari po kayo mag-subscribe at pindutin lang po ang bell notification para sa lahat po ng programa ng Kuya Prof TV kasama na ang The Catechist Lens every Thursday ay mabigyan kayo ng notice para mapanood ninyo at mapakinggan itong mga mahalagang mga pag-uusapan o pinag-uusapan dito araw-araw. Okay? So ngayon po ay noong nakaraang linggo ang ating o nakaraang Webes last week ay nakasama natin ang 4 na mga student catechists at isa sa kanila ay ang ating guest ngayong tanghaling ito. So siya po ay isang graduating student sa Mother Francisca Catechetical and Missionary Formation Institute ng Siena College Incorporated, Quezon City. At siya ngayon ay kasalukuyang ginagawa niya ngayon yung kanyang practice teaching online. So nasampulan sila ngayon paano magturo online dahil nasa pandemic pa rin tayo. So muli, palakpakan po natin all the way from the Mountain Province. Palakpakan po natin si Sir Shem Dopingay. Good afternoon, Sir Shem. Magandang hapon po sa inyong lahat at especially po sa iyo, Kuya Art, and syempre sa ating mga masugid pong taga-subaybay ng ating programa. Ayan. So, ayan po. Sir Shem, siguro medyo natataka yung ating mga viewers. Pwede bang, can you give a little background? Maiksi lang, saan ka galing at anong probinsya? Although nabanggit ka ng Mountain Province ka galing. Go ahead. Okay, magandang hapon po ulit sa lahat. So ako po si Shem and galing po ako sa Ifugao, one of the indigenous people, and belong po ako sa Bontoc, Lagawe Vicariate po. Ayan. So kamusta ka naman dyan, Sir Shem, sa pag-aaral mo ng religious education dyan sa Siena College QC o sa Mother Francisca Catechetical Missionary Formation Institute, MFI. Yan. Sige. So, first of all po muna, sa panahon po natin ngayon is mahirap po talagang medyo nahihirapan po tayong mag-share ng mga blessings or mag-share ng mga informations, and especially medyo nahihirapan tayo to communicate with others para mag-isa po to celebrate this Lent season. Siyempre po dahil sa sitwasyon po natin ngayon. Pero laking papasalamat ko pa rin po kasi kahit papano is nakabalik po ako sa formation na dito sa loob is kahit papano po is nagagawa po natin yung mga ginagawa natin or kaugalian po natin during Lent season. Unlike sa
province, sometimes nagla-lockdown, and minsan po is due to that lockdown, hindi po tayo maka-attend ng misa. Depende po kung ano yung nangyayari. That's why I am very lucky pa rin po na bumalik po dito sa formation po natin ngayon. Yun lang Oo. po. Yes. So kasi mga kapanalig, mga kaibigan, kasi supposed to be kapag graduating dyan sa institute, no, ay itong mga ito ay nasa mga assigned schools na, no, at doon ginagawa nila yung practice teaching nila. Kumbaga talaga they are really like a real teacher or licensed teacher talaga, no? Pero dahil nga sa pandemic, nandyan sila ngayon sa Formation Institute at ginagawa nila ang practice teaching online, okay? Pero syempre, yan talaga ano. So ngayon, yan ang ginagawa ni Sir Shem. Pero ang pag-uusapan natin, Sir Shem, ay hindi tungkol sa pagtuturo sa practice teaching, ano? Pero syempre, bilang katikista, no, pagbalik mo sa inyong diocese, no, pagbalik mo sa inyong parokya o kung saan ka man magtuturo later on, nandun pa rin yung pagiging katikista mo, gaya ng larawan na nandyan sa aking likod, ano? Yan ang sabi ko lang ko, yung sa kanya natin namana yung missionary spirit, missionary zeal, no, ni Venerable Mother Francisca del Espiritu Santo de Fuentes, no, isang Pilipina, isang fundadora na ngayon ay ang congregation ng Dominican Sisters of St. Catherine of Siena, kaya tayo nakakapag-aral. At syempre, ngayong panahon ng Kwaresma, ito actually pag-uusapan natin, Sir Shem, ay yung part 2 ng ating pag-uusapan, yung pagpapahalaga sa panahon ng Kwaresma, lalo na ngayong nasa pandemic pa tayo, no? So, magbabahagi tayo ng ating kwento ngayon dahil, di ba, sinasabi kapag, by the way, kahapon, no, meron tayong Ash Wednesday celebration. Yes po, sir. Narinig ko sa isang pari kanina na itong yung araw kahapon, Wednesday, Thursday, Friday, no? Kasi talaga, yung 40 days talaga ay magsisimula sa unang linggo ng Kwaresma. Yes, so po, itong sir. Wednesday, Thursday, Friday, itong first 3 days prior to first Sunday of Lent, ito yung tinatawag natin disposition days. So maraming salamat nun kay Father Richard Lagos. Sasabihin ko na ito yung nananig ko sa kanya kanina. Disposition days para paghahanda natin sa unang linggo ng 40 araw ng ating paglalakbay, no? At sinabi nga ni Father Richard din kanina ay napaka-symbolic at very significant itong 40, na yung number 40 sa Bible. So, yes, hindi na, sabihin lang nito, no? Dahil catechist lens nga kailangan ituro natin na itong ginagawa natin mga Katoliko ay hindi natin gawa-gawa lang. Hindi ito gawa-gawa lang. Ito ay hango sa karanasan, sa Biblia at ng mga unang Kristiyano. So Sir Shem, ang sabi po, kapag panahon ng Kwaresma, meron tayong tatlong, of course marami tayong pwedeng gawin sa Kwaresma, yes, pero meron tayong tatlong, sabihin natin, mahalagang gawain ngayong Kwaresma. Una, yung fasting na ginawa natin kahapon. Yes po, sir. Prayer, yan, importante yan. At yung almsgiving. So, ang dami niyan no? Yung ash pa, yes, yung word na ash, per letter, meron pa yan siyang binigay na kahulugan, no? Ash, almsgiving, S for service, and then H for humility. So, things like that. So, kumbaga, pero kung pagtatagni-tagniin naman talaga natin, iisa rin yung tinutumbok. Yun talaga, yung tatlo. So, siguro, Sir Shem, ano ba ang kahulugan nitong tatlong ito? Fasting, prayer, and then almsgiving, Sir Shem. Can you share? Okay, thank you, sir or Kuya Art, for that question. So, for me, the message of these 3 things during Lent is pero bago tayo pumasok doon sa usapang yon is actually Lent is the season or time that we should reflect on ourselves. This is the time that we should evaluate ourselves into the things na nakaka-distract sa atin, to things na
di-disturb sa atin, we must evaluate ourselves kung kumusta na po ba tayo sa Panginoon, kumusta na po tayo sa mga neighbors natin, or kumusta na po ba yung buhay natin as buhay natin pang spiritual. So in this sa on these three pillars, okay, so mauna po tayo sa prayer. Okay, ang prayer po is one of the way, or this is our communication to God. If I this is our own and personal communication with God. And during this Lent season, kung dati is madalasalin po tayo, lagi po tayong nagmimisa, pero kahit na ganun po yung ginagawa natin, is there are still a lot of distractions that could happen on our way na medyo nadi-disturb. So during this Lent, is dapat mas bigyan pa rin po natin ng halaga yung prayer life namin, even though na nagdadasal po tayo, or kahit sabihin natin prayerful naman tayo, pero parang magdodoblehin pa natin yung effort na to work out on our prayer life. And dito sa Tama yung ma-interrupt kita, Sir Shem. Tama yung ibig pa lang sabihin, kung madasalin tayo nitong mga nakalalipas na panahon, kumbaga ngayong Lenten season, mas dodoblehin natin, triple pa ka, ano? Yes po, ano ibig sabihin ng pagdodoble nung pananalangin ngayong, may difference ba yung prayer mo, o mas matagal ba ng, kung dati 1 hour, gagawin ba natin 2 hours? O kung dati ba, nakaluhod ka lang, ngayon ba, luluhod ka, tapos pumunta kang altar na nakaluhod, ganun ba yon? So, Sir Shem, bago mo sagutin yan, sige, magbi-break muna po tayo ulit. At pagkatapos ng break, mga kaibigan, itutuloy po natin yung ating kwentuhan dito po sa The Catechist Lesson sa atin ng Kuya Prof TV. Kuya Prof! Kuya Prof! Okay. So, yung mga nakita niyo po kanina, yung po yung mga maaari po nating mapanood Monday to Saturday. Nakakatuwa naman talaga yung itong Kuya Prof TV, ano? At sige po, bago po natin balikan si Sir Chef, yung kwentuhan natin, binabati po tayo ng isa nating viewer. Kapatid po nandun at sa pananampalataya. Okay? Kaya, ayan po. Thank you so much. Nanonood daw sa atin ngayon si Kuya Xavier Ragadio, watching from Siena College of San Jose. Napakagandang talakayan. So maraming salamat din po sa panonood. In short, sabi niya po, nag-comment din si Sir Xavier, we need to have our own renewal in this Lenten season. Tama. Kasi nga po yung panahon ng Lent po ay it's really a time of grace and renewal. Okay? Ibig sabihin, kumbaga, yan yung panahon para magkakaroon tayo ng mga bagong pananaw, bagong gawain. So in other words, yung conversion. Okay, yung conversion talaga. Pero yung conversion, gusto ko lang paliwanag, in the context ng isang Kristiyano, conversion does not mean changing from one religion to another religion. Pag sinabing conversion is you go away with your life, your sinful lives, and go to Jesus. So, which means conversion is turning ourselves to the Lord. Okay, we come closer to Jesus, and I think that is that is very important, and that's one of the objectives why we pray. Siguro kaya nga magandang tanong ngayon kailan ka huling nagdasal ng malalim o mataimtim, no? So yan, kaya yun siguro sinasabi ni
ni Sir Shem. Kaya ito, sige, tawagan ulit na ngayon natin ulit si Sir Shem para ituloy niya yung kwento niya. Yung sabi ko kanina, ano ba ibig sabihin ng double, yung effort, yung time ba pinag-uusapan doon? O ano ba, Sir Shem? Pag sinabing mas doble pa yung panalangin. Okay, so hindi naman po natin ililiteral po na pag sinabing i-double yung effort natin is ibig sabihin kung dati 1 hour na nagdadasal, igagawing 2 hours na. What I mean po is dito po sa effort po natin mismo kung paano tayo magdasal. Because we all know na pag nagdadasal tayo, like what I said nga, napakarami pong distractions na nangyayari po, and these things could be the reason na ma-distract tayo, and even po na nagdadasal po tayo ng maayos, pero something na parang maraming kaguluhan pong maraming mga bagay pong nagdi-distract sa atin. So what I mean po sa pagdodouble po ng effort is tinitingnan po natin if possible tayo is sinisiparate natin yung sarili natin to the if possible is umahanap tayo ng mga places na mas nakakapag-focus po talaga tayo sa pakikipag-usap po sa Diyos, and yung mga dasal po natin if possible, lalo na yung mga kasalanan natin is talagang parang binibigyan pa rin po natin ng kung ano po yung mga dinadasal natin is parang binibigyan po natin ng more effort to reach out the Lord. So yun lang siguro po. Ako, sinabi mo, Sir Shem, more effort to reach out the Lord in prayer. Yan, tama yon. Siguro karugtong yan, Sir Shem, no, yung effort na yan ng pagdadasal to the Lord in prayer, and that must also be executed or articulated in our actions. Yes, siguro na napapasok, Sir Shem, yung almsgiving, Sir Shem? Yes po, sir. Okay. Siguro po, no, yung mga kayong sa lahat po ng nakikinig sa ating programa ngayon, pwede po kayong magbahagi, no, ng inyong mga kwento ngayong kahit may isilang po at makiisa po kayo sa kwentuhan po natin kung paano ka ba Okay. Nag-automatic ba ako nag-mute? I'm sorry. Ayan, hindi ko napapansin. So, ayun. Gaya na sabi ko kanina, no, pwedeng makibahagi yung ating mga viewers kung ano yung mga kwento nila ng pananalangin, no? How do you pray? How do you really spend time to pray for prayer, and how much time you really spend for prayer? Paano ka ba makipag-usap sa Panginoon? So pwede po kayong mag-comment sa ating just simply type sa ating chat box yung inyong babasahin po natin, no? Yung importante ng yung pananalangin po talaga. Alam niyo, 'di ba, Sir Shem, speaking of prayer, yes, ba sa formation ng Mother Francisca Catechetical and Missionary Formation Institute, napakahaba talaga ng ating pangalan, MFI. Mahaba rin siya noon, ang tawag na namin niya Mother Francisca Catechetical, Mother Francisca Catechetical Formation Institute for Religion Teachers and Catechists. Ganun dati. So ngayon nabago na siya kasi nga tayo yung missionary spirit ni Mother Francisca is talagang sinasabuhay natin. Paano ba na-emphasize yung prayer sa formation dyan sa MFI? Okay, so sa amin po is we have paggabi or morning, we have morning prayer and we have evening prayer using the breviary. And aside from that, dahil season ng Lent ngayon is maliban sa schedule po namin ng community prayer is if possible po sana yung kaming mga catechist is hindi naman po siya mandatory, but syempre parang ang isa sa mga offerings na rin po namin is yung aside from that scheduled or na-schedule na prayer is pupunta kami sa altar or sa place na comfortable kami, and doon na kami mag-pray individual. So ibig sabihin, as part of your formation, hindi na talaga community prayer.
meron ka talagang time for personal prayer. Yes. I remember, ang daming magagandang lugar dyan sa Siena, sa Quezon City, para magdasal, no? Para magdasal. At siguro ako talaga, Sir Shem, nung nandiyan ako nag-aaral, isa yan sa pinakagustong-gusto kong ginagawa, yung dasal talaga. Pero yung first year kasi ako, laki ng struggle ko dyan in terms of prayer. Pero after a year na-appreciate ko na talagang sabi ko, what is my purpose here? Of course, di ba sabi nga, how can you teach something that you don't even know and understand? You cannot really give what you don't have, no? Sabi nga ni Savior, yung isa nating kapatid, na sabi niya, I miss praying the Lauds and Vespers. Yes, totoo naman niya. Kasi when I was also there, no, siguro si Sir Xavier, pwede naman natin dasalin yung Lauds and Vespers on our own. Pero kasi minsan, iba talaga yung may community tayo, di ba? Yes. So we can pray. At totoo lang, Sir Shem, ito talaga based on my experience, kapag nag-iisa ka na, nasa mission ka na, yung bang wala ka pa masyadong community, parang wala ka ng time to pray the Lauds and the Vespers, yung Christian prayer na sinasabi. Oo. Yes. Tapos, sabi din ni Sir Xavier, most especially during the adoration of Blessed Sacrament. Ay, nako, totoo yan. Ako as a family man, ganun din ako Yung bang, unless meron akong devotion sa parish, pupunta ako na every first Friday. Nakakatuwa nga nun, alam mo ba, Sir Chef, after ng night prayer namin, ng 9:30 in the evening, we start the evening prayer at 9:30. Hindi pa yan tapat, pupunta pa kami sa chapel sa 3rd floor, at nandun yung Blessed Sacrament. Mag-pray na naman kami bago matulog, o tsaka pupunta. Parang naging routine na siya. So, napakagandang training yon and formation. Pag lumabas tayo, hindi ba natin nagagawa as it is, yung forma o yung ginagawa ng pagdadasal, pero yung attitude mo to attune to the Lord is a good practice in your personal life, no? So Sir Shem, bukod sa prayer na binigyan mo ng MX kanina, doon naman tayo sa almsgiving, no? Ano naman ba how do we concretely do that? O halimbawa, wala naman kayo sa labas, nandiyan kayo sa loob ng compound ng Siena. How do you exercise almsgiving? Thank you po, sir. So, first of all, ang kadalasan po kasi pag sinabing almsgiving, kadalasan po na naiintindihan po ng karamihan is yung pagbibigay lang po ng, for example, pagbibigay po ng mga ng pera sa mga nanghihingi or mga nangangailangan. Pero actually, it is not hindi lang po siya tungkol sa pera kung ano yung ibibigay natin sa iba, kundi na material things. So ito po is ang almsgiving po, it means also this is our charity works towards our neighbors. So hindi lang po material na bagay ang ating ibigay, but even a good relationship or even what do you call that, kahit sa mga simpleng bagay, even yung paghihingi ng tawad, or how do you forgive, pinapatawad mo ba yung mga taong nagkasala sa'yo or nakasakit sa'yo. So almsgiving is not about giving money or any amount. It is about giving or sharing the love, hope, and hope. Yun lang po, sir. Ayan. So, pagbibigay hindi lang sa material na bagay, kundi nagbibigay din tayo ng kumbaga yung mga spiritual things na makakatulong sa ating mga kaibigan. Oo, naalala ko din dyan sa Siena, meron akong isang kaibigan malapit dyan sa labas ng compound, isang biyudang babae, no? Kasi every day mass goer siya every day. Tapos one time, nakita ko siya, nag-i-snack siya sa loob ng compound, sa may under the mango tree. Tapos doon ko na siya nilapitan. Doon ko lang nalaman na siya pala ay talagang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang asawa. And to my surprise, kapangalan ko yung kanyang husband. Ang pangalan ng husband niya pala is Arthur. Alam mo, naging close kami talaga. Naging close kami niya nung babaeng matangkad. Sana buhay pa siya hanggang ngayon. So,
Sir Shem, napakaganda ng ating kwento, bagamat napakaigsi. Siguro bilang huli natin, na tanong, bago ko sabihin yung tanong, pwede mo basahin yung sinasabi ni Sir Xavier, yung ating viewer? Okay? Bilang isang guro, I exercise this almsgiving by encouraging my students na ibigay yung mga bagay na pwede nilang ibahagi. I also said small things matters. It matters and it pleases the eyes of God. In the eyes of God. Wow. The eyes Yan of si God. Savior talaga. Ayan, yan si Savior. Yan ang kanyang kasama natin. Thank you, Sir Savior. At ito pa, isa pa nating viewer, si Sir Albert Rosarda. Sir, good afternoon. Sabi niya, blessed Thursday po sa ating lahat. Okay, sir. Likewise, thank you po, Sir Albert. Kayo po ay nakikinig po sa ating programa. And I hope meron po kayo na natutunan po sa amin. At yun po ang ating nasasimigapang gawin. Muli, sabi na naman po ni Sir Xavier, hopefully after nitong school year, makapagbahagi kami sa ibang mga kapatid. Yes. Oo, Yes. tama yon, Sir Xavier. Okay, so, bilang pangmuli siguro natin, Sir Shem, ay ito. Ano ba yung, paano ba nakakatulong yung fasting, prayer, and almsgiving as we spend Lenten season? For me, on my own reflection, it helps us to be more closer to God. Parang mas pinapaigting niya yung relasyon natin sa Diyos. And pag sinabing pinaiigting niya yung relasyon natin sa Diyos, is ibig sabihin din po nun is pinapaigting din po natin yung relasyon natin sa ating kapwa. Amen. So, yun lang siguro po yung masasabi ko, sir. Concise yung sagot mo, Sir Shem, pero ang laki ng impact nito sa ating, sa mga nakikinig. So muli, Sir Shem, pwede ka na mag-lunch pagkatapos nito. Thank you din po, sir. And thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat sa oras mo at sana ay nakatulong din ang programang ito para sa personal mong reflection ngayong Lenten season. Mga kapatid, mga kapanalig sa Ebanghelyo ngayon ng ating Panginoon Jesucristo ay sinabi niya sa atin mula dito sa Ebanghelyo sa Gospel reading for today na sinasabi sa atin ng Panginoon, sabi niya na makikita sa Gospel sa Ebanghelyo ni sa Ebanghelyo ni San Marcos, sinasabi sa atin ng ating Panginoon na ingatan natin na huwag maging pakitang tao lamang at paggawa ng mabuti. Kasi kapag ganon ang gagawin natin na pakitang tao lamang ay wala din tayo matatamong gantimpala buhat sa Amang nasa langit. So salamat sa paalalang ito ng Panginoon at halinawa mga kapatid, mga kapwa ko katekista, itong panahon ng Kwaresma ay talaga magbigay sa atin ng makatotohanang pagsasabuhay ng ating pananampalatayang Kristiyano. Isagawa natin ng may buong pananalig ang fasting, o ang pagsasakripisyo sa isang bagay na gustong-gusto mong gawin, ang pagbibigay talaga ng mas doble pang panahon sa pananalangin. At dahil dito, gaya ni Jesus, ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapagbigay tulong sa iba, sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga tinatawag natin mga the least, the last, and the lost, or yung mga nasa laylayan na tinatawag ni Pope Francis. At kaya ang ating panalangin ngayong panahon ng Kwaresma sa diwa ng Ebanghelyo ngayon ay sabihin natin sa Panginoong Jesus na akitin tayo ng Diyos upang magbalik loob sa Ama sa araw-araw. So muli po, nais ko pong batiin kayo ng isang maganda at makabuluhang Kwaresma ngayong taon ng 2021. Kahit na may pandemya ay magagawa pa rin natin ang mga bagay na kailangan natin makakatulong sa atin bilang Kristiyano. Have a meaningful and fruitful Lenten season. At muli, ako'y nagpapasalamat sa inyong pakikisa sa akin dito sa Catechistless. Handog pa rin sa inyo ng Kuya Prof TV. At tayo po muli magkita-kita sa susunod na Webes. Sa ganito pa rin oras, dito pa rin sa The Catechistless. Maraming salamat po.